Okay, medyo yun, magandang hapon po. Sabi ka ni Father Noel kanina, nakapansin niya yung ating mga panalangin. So, ako mismo yung guidance ko kayo. Baka meron kayo concern. At during next Friday, pwede sa ating selfie. Meron kayo yung sige panalangin. Kaya nyo yung sabihin, ay, kayo mismo. Kung hindi nyo mga masabi, sabi nga, pagkatapos ng tingin sa ating prayer warrior at sa ay magdarasal para sa inyong pamilya, sa inyong trabaho. Kung meron kayo karamdaman ng mga karamdaman ng mga mahal sa buhay, pwede sulat sa papel at kasama natin sa ating pananalangin. Okay, muli ang ating talk is about my Christian family or Christian family. Nabagigit ito dito na well, yung aming nakarang school conference and that school. So, ngayon po yung pinakita yung t-shirt niya na 2010 kaya. At during that time, pagkatapos namin naman ng conference, most na aming mga brothers na naka-attend ng seminar na yun ay kumbaga nakita nila yung importansya ng pamilya sa yung role ng tatay sa pamilya. At yung iba ay nag-decide na umuwi ng Pilipinas for good kahit na maganda yung trabaho dito kasi nakikita nila yung pagkukulang natin sa ating mga anak, sa ating asawa. Diba? Sabi nga tayo ay good provider. Pero hindi tayo good husband or good father sa ating pamilya. So, yan ang minsan siyempre sa ating pangangailangan, dito tayo para konting sacrifice para sa ating pamilya. Okay, dahil ang topic natin ay tungkol sa pamilya. Gusto ko i-focus nyo lang muna yung isipan sa iyong pamilya. O kalimutan nyo muna yung mga kasama sa tababaw ng mga Indian na bilang kausap. Mga pakistanang masyadong mawawala. Kalimutan ninyo muna, ay boss nyo na pala, walang bigawa kung isipin ko lang sa dulang mabago. So, i-focus nyo muna ang inyong utak. Isipin pala puso sa akin, sa inyong pamilya, sa inyong asawa, or sa mga anak ninyo. Lahat pa dito may mga asawa yan? Wala ba dito binata? So, lahat may asawa. Brother George. Alam ko lang, wala ka lang. So, i-focus muna natin ang ating isipan ngayon sa ating pamilya. Kasi doon na nakasentro ang ating talk. Malalaman natin today, ano ba yung gusto ng Diyos para sa atin? Para sa iyo, para sa mga anak natin, at yung ating mga pangarap. Lahat tayo may mga pangarap sa ating mga anak. Kung tayo yung dinasal, meron lang tayong para ko. Kung dinasal ako, para sabi ko, ito na yung kasama ko pagdanda. At nag-arap din ako na simula na yun, unless na magkaroon ako ng mga anak, ay sasabi ko na naging masaya yung pamilya ko. At siguro, bago ko mag-share, magagawin na tayo isang video na pinapakita yung masayang pamilya. Hindi naman talagang gusto natin na magkaroon ng masayang pamilya. Okay?
sir. So,
siguro kahit pa paano na naalala nyo yung kayo kinasal ng misis nyo, kahit pa paano kayo naghagutan ng inyong mga girlfriend, ng mga panahon bata pa kayo, kahit pa paano nyo sila sinuyo. No? So, ngayon, araw, magsisimula ulit tayo sa panahon na yun na sinusunod niyo yung mga girlfriend nyo at ginagawag kayo, nag-date kayo sa labareta, at naman bila kayo. Or sa mga nag-date, yun yung pinag-isip pa kayo, di ba? At so, yan, kaya ngayong hapon na ating matutunan ng pansin, yan, ating sabi ko nga kayo ng ating pamilya. Ano ba yung gusto ng Diyos? At ano ba yung plano ng Diyos sa inyo, sa ating lahat? Sa mga kasing edad ko, siguro medyo like me. Kasi hindi na rin ako bata. Tapos na ako sa mga panahon na yung mga bisyo. Tapos na ako doon. Nag-graduate na ako. At ngayon, akin naman pinibigyan din ng pansin na paano ko maging masaya yung pamilya ko. Paano ko bigyan ng encourage sa mga tumaking mga anak. Kahit na wala ako doon, wala ako sa Pilipinas, hindi pa ako ay sinisikap ko na maging magkitatay at maging ama sa aking mga magulang, sa aking mga pamilya. Okay, today, sabi nga, take a look at the family institution. It's very basis and stability that so sa ulitin hindi kita makasin nyo sa diaryo, sa balita, ang pamilya palagi inaatake yan. Diba? Sabi na, ang pamilya ang domestic church natin. Doon na nagsisimulang bubugin natin ang ating mga anak. Dito dumadala yung pagkawakal. Dito nabubuo ang inyong mga kanya-kanya mga pangarap. So, nung nakikinig ko nakaka-relate kayo na balita, may mga pamilya na nasisira. May mga tatay na dami na nalulubog sa bisyo. May mga tatay na hanggang ngayon kahit na nalulubog na yung bata pa. Diba? Parang si Rita Aglarat. So, dahil 16 years old. Napasok siya sa diary, anak niya si Megan Aglarat. Okay lang sa kanya na magkaroon siya ng wala na siya kahit kada niya na 16. Kasi siya pa lang yung tinso na naputanda sa kanya. So, nakakaisa siya ng pareho. Isa yun sa mga na-atake ng demonyo para sirain ang pamilya. Na simula pa alam naman natin ang Diyos ay binuo ang pamilya para mabuhay, para magmanahalan, para magkaroon ng respeto sa bawat isa at magkaroon ng tiwala. So, yun ang sinasabi ko na inaatake tayo ng kabila. Okay, I took these pictures in the net. Sinagahanap ako ng masayang pamilya. Okay, bago ko nakalimutan ko kasi pamilya na kasi masaya sila. So nakakaingit. Siguro meron din mga apo niya or mga manungkot or mga sahod na ito. At lahat sila masaya. Kasi lahat tayo nangarap ng masaya ng pamilya. Nakita na natin, wala silang problema. Tawa na diba? So, anyway, mag-share ako ng konti, no? Kasi ang pamilya ako yung taga-Tondo. Kaya ako sa Baguio mag-saysay sa Discovered area. No? At kami yung nag-isa. Ako siya. At numulat ako sa environment na magulo. Ang bahay namin nun ito, mga eskinita, yung mga nakikita niyo sa pelikula. Gulo sa environment na ako lumaki. Maraming squatter, maraming bahay ng araw. At ang aming kalsada, noon bata pa ako ay hindi pa semento, lupa. So magpuputi, papasok ka sa eskwela, magpuputi. At binabaha pa. At maraming mga stagnant water.
Na nabata ako, ay tumatawa ako kasi dapat umulan. Maakaw yung sa dito ko at nangungawa ako ng palaka. Nangungawa ako ng mga isang naliliit. Tapos hindi ko na bahay namin like sigara ako. Natutuwa ako. So, yun ang isipan natin mga bata na kumbaga ano tayo, libre, walang problema. No, pero kapag lumalaki ako, siyempre, namumulunod ako sa katawan. Nakita ko yung mga kapatid ko, siyempre, kami, walang mga lalaki at mga babae. So, hindi din nag-aaway sila. Hindi na nakikipag-aaway, nagmumurahan sila. Ano din yung, siyempre, magulo, yung isa. So, kasi nyo, gano'n lang, sama-sama ko sa tambahan. At sabi ko na, isa dito ba ito kami iparalitas sa kalatunod, kaya kitituloy. Sabi ko yung pamilya ko, gano'n din kanya-kanyang kwento. Sabi isa kami, so, meron silang kanya-kanyang mga bad habit na nakikita ko. Meron din sila nung pinipagandang bagay din sila tinuturo sa akin. Habang ako yung lumalaki. At sabi ko sa sarili ko, at kaya gusto ko yung kwento ng buhay ko. Happy na di ba? Unlike yung mga kapatid ko, siyempre, ewan ko, namulat sila sa namulat sila sa katotohanan ng ngayon. Kasi ilang taon na hindi nakikita. Ako ay umulit ang nakita ko lang mga isang kapatid ko, sa dalawa. Kung di pa meron ng birthday, hindi pa kayo nakikita. Kung wala, hindi. So, walang pagkakaisa. Dahil doon kami namulat sistema ng buhay. At ganoon din naman ako. Sabi ko, basta importante, okay sila, wala sila ng problema. Okay lang na hindi sila makita. So yun naman nasa isip ko. At kasi ako, pag uwi ako ng Pilipinas, in 30 days na bakasyon ko, ay tatlong nilugod ko lang sa mga pamilya ko. At minsan nga ayaw kong pumunta sa bayan ng Bilalong. Nagpipigil ang mga ako eh. Kasi gusto ko yung 30 days na inululi ko para sa mga bata. Sa asawa ko na. At siyempre, nagtulubi ako yung lulat na nagigising din ako na minsan mali na hindi ko sila makita. At siguro din ang mga bagay-bagay na sinisisip ng Diyos sa utak ko na siguro habang hindi ko na nululi. So, pwede kong magsimula. Sabi na habang buhay, meron ng pag-asa. So, gano'n nga. At gusto ko pagkatapos yung kwento ko ay happy endings to ko yung nawa. At doon nila, masaya sila kaya gusto nakaka-endings na. Amen? Amen. So, next, tibalan na natin yung palang ng Diyos para sa atin. God's plan for the family. Ganda ba yung gusto ng Diyos para sa atin? Kinarate ng Diyos ang family para kaila, para mamuhay ang pagmamahalan, respeto, at yung tiwala sa isa't isa. Yan ang gusto ng Diyos. Na magalaw ng masayang pamilya, walang gusto, at walang away. The family is a place for teaching and training children. O nga pala, pamangkin kaya ng babae pamangkin ko. Kasi yung babae, yung bata is apo ko na yan. So, kakita ko kasi sa akin, gusto kasi nag-chat ko sa FB. Sabi ko, ang ganda, gusto nyo, baka kayo masaya. Saka nakakaw mo natin yung masaya. Yung pagkalit yung 30 araw. So, the family is the place for teaching and training children. Habang bata pa yung mga anak, siguro na natin isang i-train. Huwag nang may takot sa Diyos. Sabi nga habang bata pa yung puno, subukan natin ito. Kasi ang puno kapag nakamapay na, gubaga, napunta na sa iyo kung direksyon ng buhay. Minsan bigyan natin ng ito. Kaya habang bata pa, bubuhugin natin ang ating mga anak sa magandang gawin ng buhay. Magkaroon ng tiwala sa atin mga tatay.
at maging tiwala sa ating mga asawa, sa kanilang mga kapatid. Iwasan na sila yung mag-away, iwasan na magkaroon ng kita. So, kaya siguro, simulan na natin ngayon, dito ka naman ang hanggang lahat, pwede natin bubuguin ang ating mga anak. Pag ganyan araw, maging ano sila, mabuti si Chako at may takot sa Diyos. Family is a place that is wisdom and values of God. So sa pamilya, ito natin nanuturo yung value ng buhay. Sabi ko kayo na, mga pamilya dapat magkaroon ng respeto. Pero importante yung respeto eh. Marami kayong mga anak. So, ito na nga plano ko, ito na lakayan ko. At minsan hindi na may iwasan ng kaaway. Ang asawa ko ay teacher, alam mo naman, teacher maghapon sa eskwela. Sila nag-iiwan na kung anak ko sa bahay. Minsan ko nag-aaway sila, nagkakainisan. Sinatakuluhan na lang ang kumari ko lang kapibahay namin. Sila na nag-aawat. Sabi ko nga sa bunso ko, sabi ko, pag nag-aaway yung dalawang kuya mo, ikaw ang referee. Kailangan totoo ano ko yun. Parang isang referee. Kasi kung walang referee, o walang sino walang malalaman ang punto ng sporter, ng away nila. Walang magkukwento, siyempre, mag-aaway sila eh. Alam mo naman sabihin niya, kapag tinagunin niya sa liting kuya niya, sila naman, di ba? So, pero isang anak ko para magkwento at mag-referee. Yan sabi ko sa kanya, tatawa naman siya ng tawa. Kasi dalawang tanong ko, gagalo ng mga medicine counter, bala nakasal sa isang pamilya. Ang anak niya isang babae, isang lalaki. Dahil isa pa lang anak ko. Sabi niya, huwag kayo mag-anak ng dalawa. Dapat minimum 3 sa akin. So, tumutak sa isipan ko yan. Kaya, sinikap ko na maging 3 yung anak ko. Yun ang pinakamababaw. Sabi niya kasi yung anak niya nag-aaway. Pag nag-aaway yung anak niya, lahat kanya-kanyang kwarto, walang higwa, walang ibigan. Hindi mo na naman kung ano yung punto ng problema ng magkapatid. Kaya sabi niya magkanang ng 3 para yung sa katapangan na may aawa, may magagaling. Diba? So sabi ko sa silid ko, wala naman siya punto. Kaya pasalamat ako sa Diyos, binigyan niya ako ng anak. At least badalang referee. Amen. So, next. Teaching is not formal, but rather comes in the everyday activities of your. Pag sinubukan natin bubuhin na ating pamilya, ating mga anak sa lugar na doon. No? Magiging way of life na yung magandang samaan sa pamilya. Kapag naman sama-sama kayo sa pamilya na masaya at tayo mga tatay, ginagawa natin yung ating tungkulin sa kanila, ating mga hindi natin pinapakita at nadama tayo nag-aaway. Kung palagi nag-aaway ang mag-asawa, ano mangyayari? Magkakaroon ng effective sa bata. Kaya, kung tayo na nasimulahan na maganda, sikapin natin yung mga nagiling habang matipaan sa ating pamilya. So, sakap kaya mabuhay mo masaya. Masakap kaya mabuhay na ibig ka ng Pilipino mo na lahat kayo walang problema, walang problema sa kalulusugan, magkakapatid ay nagtutulungan, magkakapatid ay nagdadala sa patungan sa bawat isa. Diba? Diba ang saya? Diba ang salamat dyan? At bigyan ng masaya ng Pilipinas, pero ba siyempre, pagkabit ko rito, naka naman, homesick na. Yun talaga buhay na rin eh. So, hindi natin bisyo ang magandang ugali ng pamilya. Hindi natin minulugay sa araw-araw ng buhay. Sikapin natin ang maging magandang sama ng bawat isa. Okay? You need to review your own values and see the place of Jesus in our life. Because these are the values your children will learn. Sabi ko, kung ano yung ginagawa natin, yun ang nakikita ng bata. At kung ano nakikita niya, ano yung tatatak sa isipan niya, at sisakap ko sa sarili niya, na
Balang araw gusto ko na magkaroon ng masayang pamilya. Kaya, lalo din naman siguro din mga values ating ng mga magulang. Yung sikapin natin na maging responsible tayo. Sikapin natin na magkagta ng respeto sa bawat isa. Sikapin natin na yung pagmamahal na sinumulan kahit pinasal, nandun pa. Di ba? So, yun. At yun ang ating ipakita sa ating mga anak. Kapag hindi naaarap pag sila nag-asawa at nag-aalala, hindi nang gagawin nila sa kanilang magiging pamilya. Kaya tinaka. Family is the place for training leaders. So, yun na naman mga kamakito. Yun na nga. Araw, sinisimulan natin ang bata, naging natatagak niya ng sipulosyon sa sarili. Madali na palang araw yung mga anak niya maging abogado, maging engineer, or teacher, or politiko, kaya din senador, na parang kasi nakakayos na yung mga senador sa Pilipinas hindi mo na alam kung paano mo gawin sa kanila. So, yun. At ako po, hindi ako nang punta ng Jara sa mga makinig ng politika. Kaya ito na ng mga pork barrel na talagang sa makikita mo at naiinis ka lang. Amen? So, the family is a place for training leaders. I-train natin natin mga anak na maaga pa para kung nakikita sa rin na maging mabuti ng mga kaya ng Pilipinas, maging mabuti ng Kristiyano at may takas sa Panginoon. Amen. The family is the domestic church. So, simula pa, sikapin na natin na ang buhay o pamilya ninyo, Senator ang Diyos ng pamilya. Sikapin natin ang salibong dasal or kayo bigyan sila ng magandang example. Kasi pag hindi pinapakita nyo sa inyong mga anak, kayo yun. Kung nakikita na kayong dalasal, kayong dalasal. Kaya sikapin nyo, ngayon na kayo kasama na namin kayo, sikapin nyo na anong mga anak ay pag hindi nyo Pilipinas, sama-sama kayo sa pagkain at kahit bago umalis ng bahay sabi mo na ako hindi sa sarili bago umalis ng bahay o bago makasipyola kahit sa pag-aaral yung mga anak ko sabi sa kanila bago lang sila exam na isang magdasal ka kasi walang tutulong sa iyo ang Diyos lang ang makakatulong sa iyo pag-aaral sa ating lahat. Ang Diyos ka lang ang makakatulog sa atin lahat. Wala nang iba. Kaya, yung God-given yun. Kaya kayo nandito kasi meron din plano ang Diyos sa inyo. Kaya kayo nakaupo dyan. Sabi ko nga, hindi ako depende kayo lahat. Kayo nakaupo dyan. Kasi meron ng magandang plano. Ang Diyos sa inyo. Sa ating lahat na nandito. Kami, ang dami na namin. Lahat kami ay nakaramdam. Or ay witness ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Amen. So, the family is in the Christians. Sikapin natin na ating mga anak ay maging pagbubutin sa Diyos. Simulan natin sa ating pamilya. Tayo mga tatay, parents, especially the fathers, are to be the priest in their families. So, tayo na magpapagpapari ng ating pamilya. Sino ninyo na, ano ba yung ginagawa ng pare? So tayo, sabi ni Parker Troy, siya ang nakakait sa akin dito sa Spiritual. Siya ang Spiritual Director ng ating lahat, ng mga Pilipino na nagkakagalabi. Siya ang nagkakait sa atin. Yun din ang gawin natin sa ating mga pamilya. Tayo ang magkain, bilang tatay. Tayo ang maging pare ng ating pamilya. Magkain, bubutin natin sa mabuting gawain na ating pamilya. Hindi lumalaki na yung mga anak ninyo at nagbibinataan. Sa kapag nibigyan na ng konting encouragement. Baka wala na siyang bisyo. Kausapin nyo. Mga wala siyang problema, hindi na alam. Ako yung mga anak ko, pag dalawa na kasi college sa high school at yung Facebook sa mga
nakatulog sa akin. Kasi yung mga anak ko, pag may tutulang sa eskwelahan, or may kailangan ito, hindi na nakagalaw niya. At kung maganda nangyayari sa eskwelahan, ano pa lang yan, ako-online ko lang, nag-message sa agad. Tagal na naman, hindi na pa pinihintay. Kasi nagsukalit ako sa'yo. So, sa Facebook, may nagkakantuhan. Sa Facebook din, biglang talaga, walang nagagawa, diba? Biglang talaga sa udalagin. So, sa Facebook din, binibigyan ng encouragement. Tsaka ng pag-aaral. Lalo na yung aking University College sa Manila, sinasudor ko siya. At binibigyan ko siya palagi ng encouragement para sa kanyang pag-aaral. At nakikinig naman siya. At yung mga bagay na yung binibigyan ko na sa kanya, yung encouragement ng word of wisdom ay sabi na naman, sige pa, lalagay ko sa utak ko para magamit ko. So, yun na lang ang role ko. Dahil anak ko nasa sa Budagi. Yung role ko para bigyan sila ng encouragement. Bigyan sila ng moral support. Kahit na, sabi ko sa kanya, asawa ko magagawin sa eskwela. Wala nagagawin sa mga anak. At kung naman nagpapasalamat sa Diyos, dahil kahit sa statement Facebook, nagkagabayan ko sila, nag-ilalagay ko sila sa Facebook, sa video. Sabi ko na siya, mga binanatan, medyo lang matulog yung mga mo. Sabi ko, anak, ang alam kasi, talagang part na yan, nabuhay natin mga lalaki. Ito ba hindi na mahaligtas ka na. Pero sabi ko lang, basta na may mabalang, dahan-dahan ang kapagila mo. At sabi ko yung paninigarilyo ka na, bagong ko yung bisyo. Pwede mong timan. Timan mo ka ng sabi. Naninigarilyo ako yun. So, tikman mo lang wala ng bisyo. Sige, kung bigla lang mababawalan, baka lalo mo na ng mga bata, kung binabawalan mo, wala nang tigil pa. Lalo siya na naging curious. Ano ba lasa mo? Ano ba lasa mo? Ano ba lasa mo? So, dito naman sila pinagawa na huwag. Basta, iwasan lang alam na paninigrilyo. Sabi ko, okay, hindi naman ako pero huwag gawin yung vision. Yung alak, kung gagawa sa alak ganun talaga kasama na sa buhay natin yan Pero unti-unti na lang. Alam na yung mga obero ko, mga lalasayin ko, sabi ko, kaya ako mong binubalangan Kasi lalasayin na ako ng kapatid mo Alam ko sa asawa. Ang gagawin ko itong lalasayin na ako. Yung tanong, sa probinsya pa naman, kung uminom pagka long table, yun na, ang dami. Mahabang table, pupunta po please. Pag ayaw ko na, nahabol na naman ako. Nagtatago ako. Tapos wala na, magtatago ka. Ako na nabi ka, habulin ko na naman. Hindi ka dito na para payaw. Ayaw na po. Hindi na ako dapat ito naman. Hindi na dapat isang mga lugar. Pero nanadaya ako na nasa Chapulito. So, next. The parents, especially the fathers, are to be the priests and the fathers. They present God to the family, and they present the family to God. So, they present God to the family. So, bilang tatay, ating pinapakilala ng Diyos sa ating pamilya. Ating pinapakilala ng magandang mensahe ng Diyos sa atin. Nalagay yung plano ng Diyos sa kanya, sa iyo, anak. At the same time, yung pagong pamilya ang ating binibigay sa kanya. So, inaalagay na natin ang buong pamilya sa Panginoon. At sinasabi ko na lang, diba? Kailangan na ng kanan ng Diyos para sa kanila. Lalo naman natin na simula ay walang pangit na gusto ang Diyos sa ating lahat. Ang maganda ang paraman ng Diyos sa ating lahat. Sa hindi nga sa kajayal ng mga Diyos sa lahat. Balang araw sa una mga paglaging sumunod ka rin sa akin. Bubuksan ko ang pilo ng langit. Ibubuhos ko ang lahat ng grasya. Diba? Alam ko na ni Father Sadayas 60-20. So, sasabi natin na mabuhay bilang Kristiyano,
bibigyan kayo ng Diyos ng maraming grasya. Tandaan niyo na. Lahat kami, naka-experience na ng maraming grasya. Yan. So, but God's plan for family is not happening. Yung pala ng Diyos sa atin, hindi na nangyayari. Di ba? Hindi kita lang sa paligid-ligid kahit doon sa Abu Dhabi, magkasama kayo ng Gold Coast. Meron isang tatay na dalhin anak niya, di ba? Meron number 2. May nagpakamatay, naman sa building kasi laban na tayo niya sa asawa niya, meron pag-ibagong girlfriend. At nung isang araw lang, napalas ako sa Gold News, meron isang Arabo na meron isang second wife. So, ang kanyang vision na naman, yung kanyang alam sila na sa kama, gusto niya kasama yung second wife at yung first wife. So, yung ginawa, divorce siya ng second wife. So, hindi na maganda yung ginagawa niya. Ay, focus sa kanya at lalo na respeto sa kanyang asawa. So, yun ang mga nangyayari ngayon sa pamilya. Okay, kahit na sa Pilipinas, nangyayari pa din yan. Yung mga naabuso ng tatay, ng chewing. So, yan. Gusto na namin na kayo mga mamulat, nililipin ko lang kayo ng mga nangyayari sa ating Pilipinas. God's plan for family is not happening. Bakit? Why? Sabi nga nung busa, bakit di nangyayari yung gusto ng Diyos sa atin? Okay? God has lost central place to the family. Nawala na, hindi na naging sentro ng Diyos ng pamilya. Nakalimutan na. Diba? Pero, hindi dapat maging nangyayari lang. Sabi ng Panginoon, wala akong mangyayari sa atin, hindi na natin kasama ang Diyos. Walang tulong sa inyo. Sa mga problema ninyo. Kayo ba kayo magdarasal? Dala naman magdarasal kayo sa ano, diba? So, ang Diyos lang, laging lang sa utak nyo, gusto kami laging na. Walang tutulong sa inyo ng Diyos. Wala na itong kamakalan sa inyo ng Diyos. Kaya, tsaka din natin yung bumalik sa Panginoon. Kung ano tayo mga pagkakasala, isubo ko natin. At ang mga babagay-bagay ay makikita nyo. Kung pupunta sa tamang gusto. Okay, sana na siguro maging habang sabi talk natin ng verse 7 na is na lang matatapos na tayo. So, bilang maaari, huwag yung nagsisin sa utak nyo na walang tutulong sa atin. Sunod lang ang Panginoon. Okay, parents no longer bring up the children in the discipline and instruction of the Lord. Okay, may mga magulang dyan, hindi na lang naasikaso ng mga anak nila. Pinababayaan na lang. Minsan, makikita mo sa Tiaga, mayroong yung mismong yung sa video, napapura nila. Anak mismo, hindi na lang nakikipag yung third course at ginagawa lang sex, ginagawa lang ng negosyo. So, yun ito na nangyayari. May mga magulang naman na yan. Walang pakialam sa kanila mga anak. Walang pakialam. Bawat gawin ng mga anak, it's okay lang. Wala silang pakialam. Sinanagod tayo mag-usalang. Kung meron tayo nakikita ng gano'n, ay sakapin natin na tayo na magkaroon tayo ng pakialam sa ating mga anak. Ganun ba nangyayari sa iyo na? Yung problema ko ba? Baka sobrang busy nyo rito, kaya papabagalan nyo naman ng mga anak ninyo. Baka hindi nyo alam kung ano nangyayari sa Pilipinas. So, simulan natin na sila ikausapin. Baka may problema. Yun ang importansya. Communication ba? So, yun ang isa sa mga tungkulan natin bilang mga tatay. Sabi lang ito, hindi na nangyayari sa akin. Pero tayo ay check-upin natin na simulan ulit. Kung nagkamali tayo, simulan ulit natin kapag communicate sa ating mga anak. Yung importante natin yung mga anak natin
at gumising ng asawa natin. Husband and wives do not follow God's order for them. So, sabi natin na ng asawa, alam mo, sa panganaliwa, hindi na ng puro lalaki. May babae din na nagawa. So, ang nangyayari, kaya nasa Abu Dhabi, asawa naman natin sa Pilipinas na sa'yo. Maraming nanagawang kalawa. Bakit it happened? Hindi naman talagang nangyayari. Kaya, siguro, habang patuloy kayo sa aming community, tayo Eurobus na i-evangelist din ang asawa ninyo. At sa aming pag-usapan, wala namang problema. Siyempre, ibalik na natin na yung pagkamahalan natin noon na at maging sentro ng Diyos na ating pamilya. Okay, tara sa magkakasal. Wow, alam na ngayon, dami na ng gadget, dami na ng batakit mo na sa ulo, gusto na yung mga mabuti pa ng unang panahon na nabubuhat tawag simple. Diba? Walang iPhone, walang iPad. Kaya makikita ka na sa pamilya nag-iPad. Kaya na bang ang picture ng tawag nila. Yung asawa, nag-iPad din. Yung patakin nag-iPad. Yung bata, pati nga yung pusa, yung iPad eh. So, yan ang nangyayari ngayon. So, sobrang advanced na ating mga technology, ang halabuhan na natin sa ito talaga ng buhay ng Diyos. So, sa kapag natin ng buhay ng simple, para na naman na, kasi yung mga ganyan bagay, hindi naman natin kailangan ngayon. Isa lang kailangan natin sa buhay natin ang talaga ng Diyos. Kaya pagtagalan na po naman, many of these responsibilities have been taken over by other groups in society. Foreign recreation, family members, the family has become dispensable. So sabi ko nga kanina, nagiging focus na tayo sa technology, sa video. Lahat. At wala na, ang kalalimutan natin ang pamilya. Kaya ulitin ko, sikapin natin na kausapin natin ang anak, pag may problema. At yung nangyayari sa paligid ay i-focus lang at wag gayahin ba yung mga nakikita natin at nababasa sa internet. Alam ba nito na lahat ng bahay yung isa naka-internet na lahat ng bahay na bawat naka-wifi kayo pahalata. Hindi mo ba alam kung ang ginagawa niya na pag-araw kasi nititinilig na. So, kahit sa Facebook meron din magandang binibigay sa atin. Pero meron din pangit. Sububok mo mag-find, mag-search ng isang bagay na marami. So, sikapin natin ang ating mga anak ay mag-guide nyo ng maayos. Dahil sa technology, nagsisira ang ating relation sa pamilya. So, kailangan tayo mamulat sa itong bagay para magagayan natin sa ayos ang ating mga bata. The family itself is important. Kaya, yan ka na lang, matulungan ko ang Panginoon sila na nagsisira ang pamilya. The pace of modern life has become fast. Umiibilis ang buhay. Diba? Sa dami ng technology. At nakita ko nga ito, pabuti pa naman sa probinsya. Simple ang buhay. Ayoko lang sa mga biyanang ko na ngayon pag-ilan. Yung gusto na lang ako na pero totoo lang, hitat din ang buhay sa probinsya. Mabagal, at least masaya, presto. Diba? Parang walang masamang problema. Wala kang nakikita ng mga sasakyan, mga beauty. Kaya kung iba ng Pilipinas, sa dapat sa probinsya, at least nakaka-full lang. Kalmante ba? Walang mga tension ng trabaho. Jesus has made difficult for us to
Kaya yung mga technology ay isa sa mga dahilan. Kaya minsan yung relasyon sa pamilya ay nasisira at tumatagal bago ma-develop ang sarili. The family is another by equal process. Sino ba yan? Equal process. Diba? Kung ano ang gusto ng Diyos, hindi naman ayaw. Ano sa kalaban natin sa Satanas. Diba? Siyempre, ano bang ayaw ng Satanas? Ano naman yung kung ano gusto ng Diyos, hindi naman ayaw niya. Ano ba? Kaya, minsan, nakakalungkot yan, diba? May mga pagkakilala natin sigurado sa atake ng masama. Okay, yun. Ano na ba ang dapat natin gawin? So, magkaroon na tayo ng resolusyon yun. Ano ba ang dapat natin gawin? Bagay ko nga kanina yung mga bagay ko rin na nakakasira sa aking pamilya. Bagay ko rin kanina kung ano ba yung gusto na dapat natin gawin sa ating pamilya. Kung nagsisiraman, mag-dialogue, pag-usapan. Okay. So, katapos, ito ang mga dapat natin gawin para maging kaya-kaya na naman sa mata ng Diyos ang ating ginagawa. Kasi, itutulungan natin ating pamilya na magbasa ng Biblia. Mag-aaral. Sa pamilya ng Pilipinas, sama-sama kayo magsimba, kasama-sama kayo na magdadasal bago patapos kumain. Diba? Alam niyo noon, ako pag kumakain, hindi rin ako nagdarasal. Nasa community ako, kumakain kami, okay, mayroon bless na tutulog. Pag kumakain kami sa restaurant, sama kami, nagdarasal kami. Pero kapag gisa na lang ako, nakakalimutan ako sa So, natututo ako sa sarili ko na bakit ba ako mahiya. Kaya pag kumakain ako mag-isa, I'll try to mag-advise na magdasal. Hindi nga ako nahihiya ng mga kalokohan eh. Ba't pa itamat na nahihiya ako? Kaya minsan, at ngayon, pag kumakain ako sa restaurant ng mag-isa, sinusubang pa yun. At tinagos na magdasal bago kumain. Okay lang na makita ng makasamahan ko. Bakit ba? Diba? Ipunta natin ako pagpasalamat ako sa kayayanan ng Panginoon ng isa. Next is, make a decision that your family will want God's plan to happen. Okay? Decided na kayo na kung naman ng Panginoon ng Diyos ay hindi na mangyayari. Magkaroon ng kagahanapan sa inyo. Take time and give attention and the task of building a strong family. So, magkakaroon kayo ng oras para mabubuo na naman ang pamilya mo na maging matatagin yung pamilya. Diba? Para ano namang problema, yung gusto dapatin sa pamilya mo ay buo. Yung mga hindi nyo nalang gumagawa ng matitigaw na building. I-strip nila na maging maganda ang pundasyon ng building. Pag dumating earthquakes, siguro na hindi na mag-iba. Ganun din ang pamilya natin. Sikapin natin yung ganun matatag ang pundasyon. Para kung may pagpula naman, ay talaga ito magsisisira. Kasama sa ating pag-uusapan o sa bulang problema. Okay? Pray together sa family. Make a prayer common and daily occurrence sa family. Okay, gawin niyo yung vision ng darasal. Parang yung vision na hindi na manigarido. So, ganda din sa pag natin nalilimutan na magsasal. Pag tayo sama-sama ng pamilya. Okay, make a prayer common and daily occurrence. You know. So, family. Maharap kayo, naging matatag ng pamilya nyo. Kung nangangarap kayo, marami kayong maglalapang sa inyong mga anak. Ay, ito po na maharap kayo ng buong pamilya. Ay, maging matatag. Siyempre, dapat nakasento sa Panginoon.
Church tayo, should take steps or should progress to balance stability for the spiritual and emotional needs of the time. So tayo mga nakatay, tayo dapat ang may tungkulin natin. Yung stability sa pagdatuhan ng mga anak, siyempre, kasama na natin ang mga talagal, at tayo pa rin talagang magbubunod, kaya ang hindi natin magbubunod. Although dalawa tayo, ang tatay at nanay. So, still, tayo po ng mga tatay ang dapat mabunog para magkaroon tayo ng matatag na pamilya. Learn more about God's vision for your family. Learn more about God's vision. Kaya meron ka makasama namin kayo, wala tayo mga teaching, at unti-unti matututo kayo, at magagalaman mo pa na ba yung para sa inyo? Ano ba yung vision? Yung mga company na gano'n, vision and vision. So tayo na gano'n tayo, vision and vision. Para na natin kita tayo. At sikabi natin talaga ang Diyos sa palagi. Yan ang number 1 ng buhay natin. Seek other Christian community. Ito, sama-sama na tayo. Sagot nyo, magiging kasama tayo pagdating ng araw. At Christian community, you share your concern about the family life. You be in regular fellowship with them. So, siguro makasama na lang kayo. At sama-sama tayo sa hirap at ginawa. Marami kami ng activities dito na siguro ng nasisihan kayo. O kaya hindi lang ito, pero marami pa tayong activities na matututo kayo at malalaman kung tatay ng Diyos. Okay? Be a good husband and father. Nothing will be better satisfaction than being a good husband and father. So, hindi lang ito babae ito. Sabi ko kanina, sa mga kanina, meron tayong mga kasama na nalagyan natin sila na hindi sila good husband, hindi sila good father, hindi sila good provider. Kung makapansin nyo, yung first day na Shelby, bago kayo nakikita isang kasama natin dito sa Robert Dario Villa Parque. Isa sa mga leader na natin. Naalala ko lang sa siya dahil hindi sa buwan na realize niya siya ay hindi na nagiging good husband at para sa pamilya niya. Kaya nga rin, nasa Pilipinas na siya. Puro good na siya. Kasi gusto niyang maging good husband and good father sa kanyang mga anak. So, kaya ay tatapahan ng revelasyon ng tao niya. Then lastly, ang masayang pamilya ay isa lang, ang asawa. So, sabi nga natin ni Boss Sanchez, tanggalin mo man na yung reality. Pwede naman tayo maging masaya ng mga tayo pera. Pwede naman tayo maging masaya na kahit kunti lang ang ating naipunda. Pero sa kanyang importante, at taon na masayang pamilya ay iisa lang asawa. Kaya sikapin nyo naman isa lang asawa. Yan, with the very God. Napakagandang pag-usapan itong Christian family. Alam niyo mga brother, nung umattend kami dito sa God's School, marami kaming